Simulan na natin ang kwento. Next generation probiotics, Akkermansia. Beneficial bacteria, GLP-1, naturally produced sa gut natin. No? So, I am James, listener ng Spotify podcast. Acquired, din-discuss nila yung kung paano yung story ng company. No? Halimbawa, si Google, paano siya nagsimula, si Microsoft, si Meta, Nvidia, tapos crucible moments din. So, kinikwento rin nila kung paano nagsimula yung startup nila and ano yung mga pinagdaanan nila and ano yung mga naging decision na nag-define ng company. So, yun. So, itong tatalakayan ko na to, kwinento lang din sa akin siya ni Dr. Colin Cutcliffe sa pamamagitan ng podcast. So, ito, simulan natin. So, itong gut microbiome is maihahalin tulad natin sa garden. So, may twin study. Nagkaroon ng twin study na genetically the same yung yung isang twin at isa pang twin. So, yung isang twin, meron siyang type 2 diabetes and yung isa is a healthy patient. So, i-define natin yung patient with diabetes na may A1C na 6.5 and yung healthy, meron siyang A1C na less than 5.7. So, yung scientist, nag-focus siya dun sa ano yung pagkakaiba itong dalawang twin, So, nakita nila, itong Akkermansia muciniphila yung difference. So, for diabetes person, 0% Akkermansia sa trillions of microbe sa ating gut. And sa normal patient naman, 15% Akkermansia. So, saan nga ba to naninirahan sa gut natin? Where does Akkermansia live? So, Akkermansia lives in the gut where there is no oxygen. Dito sa part ng large intestine natin, no? Wala na siyang oxygen. And yung challenge, dahil nga, strict anaerobe, ibig sabihin, pagka may presence ng oxygen, namamatay yung beneficial bacteria na ito, no? So, ang ginawa ng pendulum, nag-create sila ng end-to-end process na wala talagang oxygen. So, pinapasok nila yung nitrogen para i-grow yung strain and then at the end of the process, fini-freeze dry nila yon yung mga na-grow nila na strain and then ilalagay nila sa time-delayed acid-resistant na capsule. So, ganun siya kahirap, no? And then, ito na yung 5 strains. Akkermansia muciniphila, Clostridium butyricum, Clostridium beijerinckii, Enterobutyricum halley, and Bifidobacterium infantis. So, ang pagkakahalin tulad ni Colin sa ating lining, gut lining ba, sa small intestine and sa large intestine, para siyang bakod, So, para siyang fence. And through time, yung wooden fence siya na nakadikit ng glue. Imagine nyo ba? And then, through time, nagde-degrade yung fence natin, no? Natatanggal yung ibang planks, tapos, and pag nangyari yon, nagkakaroon ng entry point yung mga toxins sa katawan natin, no? Kaya ang ginagawa nitong Akkermansia, ginugulo niya ulit yung planks. Kumbaga, binabalik niya yung malinis na fence. Yun yung role niya. And then, nagkaroon ng clinical trial itong patients with type 2 diabetes on Pendulum's 5 strains for 3 months. And yung results,
no safety issues muna were observed. Ibig sabihin, itong probiotics na ito, 100% safe siya. And then, negative 0.6 A1C and 34% reduction on blood glucose spikes. So, gaano ka-significant itong negative 0.6 A1C? Makikita natin sa ating chart, if initially 6.6 ka, so you're nasa diabetes range ka, pagka nag-negative 0.6 ka, magiging kang 6%. So, nasa pre-diabetes ka na. Ganun siya ka-significant. So, kaya kanyang i-cross from diabetes to pre-diabetes. And sabihin natin, initially, if nag-start ka sa pre-diabetes na 6, tapos negative 0.6, magiging 5.4, babalik ka na sa normal. Ganun siya ka-significant. So, paano nga ba yun? So, GLP-1 is produced in the gut. Ano yung GLP-1? Ito yung signal sa brain natin na busog na tayo, no? Pinoproduce siya sa gut natin. And then, sinisignal nga yung brain, brain, busog ka na. And then, yung brain naman, sinisignal niya yung pancreas na mag-produce na siya ng insulin. Busog na tayo. Mag-produce na tayo ng insulin. I-breakdown na natin yung glucose sa dugo natin. So, yun yung nangyayari. Yun yung action. Kung bakit nga ba siya napapababa niya yung A1C, no? Ito yung gut-pancreas axis. Actually, tatlo to eh. Gut, pancreas, and brain axis to. So, prebiotics, probiotics, postbiotics, discuss natin. So, prebiotics, ito yung food ng good bacteria. And yung probiotics, ito na yung good bacteria. So, maihalin tulad natin siya sa garden, mga bulaklak, parang ganun siya. Mga halaman, very beneficial sa tiyan natin, no? And yung postbiotics, ito yung beneficial byproducts. So, butyrate, propionate. So, kailangan natin yan, no? Sa ating katawan. Kailangan niya ng brain, kailangan niya ng lungs, ng heart. Importante itong mga to byproducts na pinoproduce nitong good bacteria once na kinonsume niya itong food. So, konting analogy lang, no? So, halimbawa, itong prebiotics, para siyang cash. Tapos, pupunta ka sa drugstore, tapos paglabas mo, meron ka ng mga medicine. So, parang ganun lang na analogy. So, yan. Gut-brain axis, gut-heart axis, and gut-immune connection. So, may studies talaga na nagpapakita na konektado talaga tong gut sa brain na beneficial sa merong Alzheimer's. Nag-improve talaga yung itong sa Akkermansia. And then sa gut-heart axis, meron ding studies na nag-show na pinoprotektahan niya yung heart, basically. Nagpo-produce yung bacteria ng postbiotics na nagpo-protect sa heart. And then, same with immune system, no? Kumbaga, ini-improve pa niya yung immune system natin. Talagang, beneficial siya, no? So, ito yung gut-brain axis. Mapapansin niyo. Imagine nyo siya parang siyang two-way highway. Nagko-communicate yung ating gut sa brain. And ang pinaka-key nito is kung ano yung mga beneficial bacteria meron tayo. Kung anong probiotics meron tayo sa ating tiyan. So initially, where do we get these 5 important strains? Tulad ng Akkermansia. So, mother's breast milk, nagko-contain siya ng diverse strains ng probiotics, including itong Akkermansia natin. Breastfeeding 6 months up to 2 years sets up the child to a diverse microbiome. So, how can we lose these 5 important strains? So, una is antibiotics. Para siyang bleach sa garden, no? May imagine niyo parang wina-wipe out niya. So,
ang goal ng antibiotics is to kill the bad bacteria, no? Kunyari, may weed ka dito sa garden mo. If yun yung goal ng antibiotics, unfortunately, pati yung mga good bacteria, mga ano niya, napapatay din niya. And second is lack of nutrients-dense foods. Kasi ito yung pagkain ng ng mga beneficial bacteria, good bacteria, no? 3 is alcohol. So, alam naman natin, alcohol, pumapatay talaga ng bacteria. And 4, stress. Dahil nga sa gut-brain axis, konektado ang brain natin sa gut. And 5, lack of sleep. Yan. So, key takeaways natin. Probiotics is not just for digestion. New evidence, may mga bagong evidence na nag-show na yung gut natin, gut garden natin, connects to all systems in the body. Sa brain, sa heart, immune system, sa lungs, sa kidney, sa pancreas. Talagang konektado siya. Number 2, it's not your fault, no? If yung gut garden natin, na-deplete siya over the years. And then 3, meron na tayong opportunity to heal. Opportunity for better health outcomes. Opportunity to bring back these keystone strains in the gut. And 4, dahil nga mahirap, sobrang hirap ng process na walang oxygen, only Pendulum Life in US produces and manufactures Akkermansia. So, backed siya by Sequoia Capital. Itong Sequoia Capital, binak niya rin yung companies tulad ni Google, ni YouTube, and ni Nvidia. So, ano talaga tong company na to, no? Enduring, kasi itong Sequoia, known siya for funding enduring companies, no? Yung tatagal talaga. And 5, galing to kay Dr. Colin, no? What you eat for breakfast is important. So, yung breakfast, siya yung nagde-decide kung ano yung good bacteria na magko-colonize after fasting. Kasi during fasting, nade-deplete siya. And then, pagka nag-breakfast ka, yun yung nagde-decide sino yung dadami, parang sino yung magko-colonize, sino yung mabubuhay na beneficial bacteria. Next steps. So, 1, you can learn more about Akkermansia. Learn more with Dr. Colin Cutcliffe. Search siya sa Spotify, sa YouTube. So, halimbawa ito, pagka sinearch niyo si Dr. Colin sa Spotify, lalabas agad yung mga podcast niya dito. So, pwede niyo siya pakinggan during commute, o di kaya pag naghihintay kayo, kahit 30 minutes lang, o basta simulan nyo lang kung interested kayong matutunan. Ayan, ito yung mga halimbawa ng mga podcast na mahanap. And then you can start now, yung Pendulum's Metabolic Daily, available siya sa Philippines through Amazon and iHerb. So, imported siya from US. So, yun. Itong iHerb, 100% authentic siya kasi hindi sila nagta-third party sellers. Kumbaga, diretso sila sa distributor. Itong Pendulum Life, galing siya sa US. So, kung galing siyang US, diretso sila from US na manufacturer. Ayan, ito makita sa iHerb. Yung naging mission ko is now to improve health outcomes of global talent in the Philippines, I believe emission is something na you will do for a very long time and for years and decades to come. So I think isa ito sa mga hinahangad kong mission. Thank you for listening.